Ngayong araw ay babahagi ko sa inyo ang isa na namang nakakakilabot na kwento ng krimen na nangyari sa Puerto Rico. Ito ay kwento ng isang sikat na boksingero sa kanyang bansa, isang binatang minsang itinuring na pag-asa ng kanyang bansa na pinalakpakan, hinangaan at tinawag pang diamante sa larangan ng boxing. Isang atletang halos isama sa listahan ng mga magiging alamat sana ng boxing. Pero sa likod ng mga medalyang ito, sigaw ng mga fans at kinang ng tagumpay, may isang lihim na unti-unting kumitil sa kanyang kinabukasan. Paano kaya ang isang maituturing na napakatagumpay na boksingero ay kalaunan ay naging sentro ng isang madugong kaso? Ngayong araw ay samahan niyo akong himay-himayin ang isa na namang kwento ng pag-ibig, takot, kapangyarihan at ang malagim na katotohanang kahit ang pinakamakinang na bituin kapag nalason ng maling desisyon ay maaari ring tuluyang bumagsak. At bago tayo magpatuloy ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Krimen X-Files. Si Felix Verdejo Sanchez ay ipinanganak sa lungsod ng San Juan sa Puerto Rico noong ika-19 ng Mayo taong 1973. Lumaki siya sa isang simpleng malaking pamilya at bata pa lang ay mahiling na siya sa sports. Noong bata pa siya ay plano niyang italaga ang buhay niya sa baseball pero nagbago ang kapalaran niya dahil sa isang nakakatawang insidente. Noong 9 na taong gulang siya, bumisita ang isang kaibigan ng pamilya kasama ang anak nitong kaedad niya. Naglaro ang mga bata sa bakuran pero bigla silang nag-away at nauwi sa suntukan. Pinaghiwalay sila ng mga magulang at sinabi ng ama ng magiging atleta na kung gusto pa niyang makipagsalpukan sa hinaharap, dapat daw ay naka-boxing gloves siya. Pagkatapos ng away na iyon, dinala si Felix sa sarili niyang kahilingan sa isang lokal na gym at ayon sa kanya, mula sa unang training pa lang ay na-inlove na siya sa boxing. Sa edad na 16, nanalo siya sa Pan American Junior Championship. Isang taon pagkatapos noon, napanalunan niya ang championship ng kanilang bansa at makalipas ang isa pang taon ay pumunta siya sa Olympic Games sa London kung saan umabot siya sa quarterfinals. Sa parehong taon, nagsimula ang makinang niyang karera sa professional ring. Sa kabuuan, nagkaroon si Verdejo ng 29 na laban kung saan nakakuha siya ng 27 panalo at noong 2014, kinilala siya bilang gumawa ng pinakamahusay na knockout sa laban niya kay Sergio Villanueva. Isang taon pagkatapos, nakuha naman ni Felix ang una niyang championship belt sa WBO Latin title na naipagtanggol pa niya ng 6 na beses sa loob ng 2 taon. Lahat ng nakakita sa kanya sa laban ay walang duda. Inilista ng binatang ito ang pangalan niya sa kasaysayan ng world boxing. Sa puntong ito ay kilalanin naman natin si Kishla Rodriguez, ang babaeng matagal ng bahagi ng buhay ni Felix bago pa man siya sumikat sa larangan ng boxing. Ang dalaga ay pinanganak noong Nobyembre 1973 sa San Juan. Ang buong pangalan na ibinigay sa kanya ay Kishla Marlene Rodriguez Ortiz. Ang mga magulang niya ay sina Jose at Kyla Rodriguez ay may isa pang anak na babae na kilalanin nating si Vera Liz Nicole at pinalaki rin nila ang anak ni Kyla mula sa unang kasal na si Jonathan. Lumaki si Kishla bilang isang bukas at palakaibigang dalaga. Pagaling siya sa school at mahilig sa mga hayop. Pangarap niyang maging veterinarian balang araw. Ang pinakamatalik niyang kaibigan ay ang kapatid niyang si Vera Liz na binagsasabihan niya ng lahat ng sikreto at alalahanin niya sa buhay. Nag-aral si Kishla sa parehong school kung saan nag-aral din si Felix Verdejo na kaedad lamang niya. Magkakilala na ang dalawa mula pa noong bata pa sila at noong naging teenager sila ay nagsimula ang isang romantikong relasyon sa pagitan nila. Noong 2011, naghiwalay at nagkahiwalay ng tirahan ang mga magulang ni Rodriguez.
lumipat si Kyla sa mga kamag-anak nila sa Florida at ang mga anak niyang babae na mga adulto na noon ay nagdesisyong manatili sa San Juan. Kahit matagal nang may kanya-kanya silang buhay, nanatili pa rin ang magkapatid na malapit ang ugnayan at sinasabi nila sa isa't isa ang lahat ng nangyayari sa kanila. Pero sa edad na 18, si Felix na nakadalo sa Olympic Games ay nagkaroon ng relasyon sa isang batang schoolgirl at aspiring model. Siya si Eliza Marie Santiago Sierra. Noong panahong iyon, 14 na taong gulang pa lamang si Eliza at nag-aaral pa. Pero noon pa man ay may malalaking plano na siya para sa hinaharap kasama ang isang promising at kilalang atleta. Bukod pa rito, hindi tutol ang mga magulang ni Eliza sa kanilang relasyon. Si Felix na gwapo at talentado at laging maraming tagahanga ay literal na nililigo sa kasikatan ng maging boxing star siya at napapalibutan ng atensyon mula sa mga babae. Hindi niya pinalalagpas ang pagkakataon na magkaroon ng panibagong relasyon o sandaling pagtitinginan sa iba. At kahit seryoso ang relasyon nila kay Eliza, patuloy pa rin siyang nakikipagkita sa dating kaibigan nitong si Kishla. Alam ni Vera Liz, kapatid ni Kishla at ng ina nilang si Kyla Rodriguez ang ugnayan at hindi nila ito sinang-ayunan. Bukod pa doon, napaka-komplikado ng sitwasyon. Sa isang banda naman, iniisip ni Eliza na siya lang ang nag-iisang babae at dakilang pag-ibig ng atleta. Naghahanda para sa kasal at gumagawa ng malalayong plano para sa kanilang kinabukasan. Sa kabilang banda, alam ni Kishla na may fiancé ang minamahal niya pero hindi pa rin siya pinapalaya ni Felix. Dagdag pa niya ay siya ang unang tunay na pag-ibig ni Kishla at sa kaibuturan niya, umaasa pa rin ang inosente at batang si Kishla na siya ang magiging katapusan ng kanilang kwento. Noong taong 2016, nagpakasal nga ang boksingero kay Eliza na nooy 19 na taong gulang pa lamang. Si Eliza noon ay isang kilalang modelo at may libu-libong followers sa kanyang social media at nakapagbukas na ng sarili niyang beauty studio para sa eyelash extensions. Noong Agosto ng parehong taon, ilang buwan lang matapos ang kasal, nadawit ang atleta sa isang malubhang aksidente sa motorsiklo. Dinala siya sa ospital sa seryosong kondisyon at ito ay may tama sa ulo, pasa at punit-punit na balat. Natakot ng husto ang trainer niya na si Ricky Marquez na baka mawala sa landas ang talentadong alaga niya sa kasagsagan ng karera nito. Pero si Felix, sa kabila ng hindi magagandang pagsusuri, ay mabilis na nakabawi at agad na nakabalik sa ring. Noong Setyembre taong 2019, nag-post ang boksingero ng larawan kasama si Eliza na ito ay malaki na ang tiyan. Sa kanyang caption ay isinulat niya na malapit na niyang makilala ang kanyang prinsesa. At makalipas nga ang isang buwan, inanunsyo niya ang pagdating ng isang anak na babae na pinangalanan nilang Miranda Verdejo Santiago. Sa publiko, mukha siyang mapagmahal na asawa, maalagang ama at huwarang padre de pamilya, pero palihim sa kanyang asawa ay patuloy pa rin siyang nakikipagkita kay Kishla na hindi niya kayang pakawalan. Ayon kay Eliza kalaunan, nararamdaman niya na niloloko siya ng asawa niya pero sa tuwing mahuhuli niya si Felix, umiiyak nitong ipinapangakong iiwanan niya ang kabit. Paulit-ulit na sinusubukan ni Kishla na putulin ang masakit na relasyong ito pero hindi siya pinapalaya ni Felix. Wala siyang ibang lalaki dahil tinatakot siya ng boksingero na kapag nalaman nitong may ibang tao sa buhay niya, hindi raw magiging maganda ang kalalabasan para sa kanya at sa taong iyon. Si Kishla na mahal si Felix mula pa noong high school ay patuloy pa ring minahal siya sa kabila ng lahat ng ito. Nagdaan ang mga araw at tulad ng plano niya, ipinagpatuloy ni Kishla ang buhay na may kinalaman sa pangangalaga sa mga hayop at nagtrabaho siya sa Center of Veterinary Medicine and Aesthetics. Inilarawan siya ng mga katrabaho bilang masipag, maaasahan at napakaresponsable.
Nakatira siya kasama ang 2 aso at isang pusa na labis niyang minamahal. Noong taong 2020 naman, natuklasan ni Eliza ang mga mensahe ng asawa niya sa ilang babae, kasama na doon si Kishla. Nag-away ang mag-asawa at itinaboy siya ni Eliza palabas ng bahay, sabay banta na magpa-file siya ng divorce at pagbabawalan si Felix na makita ang anak nilang babae. Malaki ang naging epekto ng mga banta ni Eliza. Bukod pa roon, bumabagsak na rin ang karera ng atleta noon at ayaw niya ng dagdag na problema. Ilang panahon din siyang tumigil makipagkita kay Rodriguez, pero hindi pa rin niya ito lubusang pinapakawalan at pilit niyang kinokontrol halos bawat galaw ni Kishla. Makalipas naman ang ilang buwan, nagpatuloy na muli ang palihim nilang pagkikita at noong Abril taong 2021, natuklasan ni Kishla na siya ay buntis. Bumili siya ng pregnancy test sa butika at kinumpirma nito ang kanyang kinatatakutan. Una niyang tinawagan ang kanyang kapatid na alam ang komplikadong relasyon niya sa atleta at isinalaysay niya ang lahat dito. Hindi niya kayang magpa-abort. 27 taong gulang na si Kishla noon at handa siyang magkaanak kahit siya lang mag-isa ang magpalaki nito. Ilang araw matapos nito, sinabi na ni Kishla ang balita sa ama ng bata at umaasang tatanggapin ito ni Felix, pero sa kasamaang palad, hindi ito natuwa. Nagalit siya at sinabi niya kay Kishla na dapat itong pumunta sa doktor at kapag nakumpirmang buntis nga siya, kailangan niyang magpa-abort agad-agad. Natural na tinanggihan ito ni Kishla pero nagsimula siyang takutin at pinipilit ni Felix. Sabi niya, kapag may batang hindi niya kinikilala, masisira raw ng tuluyan ang kanyang reputasyon at hindi niya iyon mapapayagan. Pagkatapos pumunta ni Kishla sa ospital, nakumpirma ang kanyang pagbubuntis at mayroon na siyang medical certificate bilang patunay. Tinawagan niya si Felix at ipinaalam ang lahat at lalo lang itong nagalit. Pasigaw niyang inutusan si Kishla na agad-agad alisin ang bata sa kanyang sinapupunan pero tumanggi ulit si Kishla. Naisip ng atleta na gumawa ng ibang paraan. Sinabi niyang hindi raw siya naniniwala at gusto niyang makita ng personal ang medical certificate. Isang araw, sinabihan ni Felix si Kishla na magkita raw sila sa isang hindi mataong lugar. Hindi ito ikinagulat ni Kishla dahil palagi naman silang maingat at iniiwasang makita ng kahit sino. Ilang araw bago ang kanilang pagkikita, dumalaw muna ang boksingero sa kaibigan niyang si Luis Antonio Cadiz na nagtatrabaho sa isang machine shop at may koneksyon din sa iligal na mundo dahil sa pagbebenta ng bawal na gamot. Maikli niyang ikinuwento ang sitwasyon at humingi siya ng tulong para quote-unquote mawala daw ang pagbubuntis ng kanyang kabit. Dati nang napapansin si Luis ng pulis kaya natakot siyang makulong pero mapilit si Felix. Tiniyak niyang magiging maayos daw ang lahat at hindi sila mahuhuli. Bukod pa roon, nangako siya ng malaking halaga sa kaibigan. Sa huli, napapayag niya si Luis. Sa oras na yon ay tinawagan ni Felix si Kishla at sinabi niyang kailangan nilang magkita sa gabi ng Abril 29 upang kumpirmahin ang kanyang pagbubuntis at pag-usapan kung ano ang susunod nilang gagawin. Pagkatapos naman nilang mag-usap, agad na tumawag si Kishla sa kanyang kapatid at sinabi rin ang lahat. Umaasa pa rin siyang tatanggapin ni Felix ang kanilang anak at hindi niya ipipilit ang pagpapa-abort dito. Pero si Bereliz, ang kapatid ni Kishla, ay lubhang nababahala sa mga nangyayari. Alam niya na tinatakot ng lalaki ang kanyang kapatid at nag-aalala siyang baka may gawin itong masama sa kanya. Tumawag si Bereliz sa kanilang ina at ibinahagi ang kanyang pangamba pero kahit nagsama sila, hindi nila napigilan si Kishla na puntahan ang nakatakdang pagkikita nila. Sa oras na napag-usapan, si Kishla, dala ang tala mula sa doktor ay dumating sa meeting place sakay ng sarili niyang Kia Forte. Dumating naman si Felix sakay ang kanyang pick-up truck at sa likod nito ay nagtatago si Luis. Pagkaparada niya, agad na sumakay si Kishla sa sasakyan ng atleta at ipinakita ang mga resulta ng kanyang test. Muli pang nagsalita si Felix tungkol sa pagpapaterminate ng kanyang pagbubuntis pero umiiyak na tumanggi noon si Kishla. Dahil dito, nauwi ang usapan sa matinding pagtatalo at sigawan.
Bigla na lang sinuntok ni Felix si Kishla sa ulo dahilan para mawalan siya agad ng malay. Habang hindi pa ito nagigising, kinuha naman ni Felix ang syringe na may malaking doses ng ipinagbabawal na substance mula sa glove compartment ng kotse, isang bagay na kinuha ni Luis para sa kanya at itinurok ito kay Kishla. Pagkatapos nito, binitbit nilang dalawa si Kishla at pinunta sa likod ng sasakyan kung saan nakahanda na ang mga piraso ng wire at isang konkretong bloke. Iginapos nila si Kishla, kinabit ang pabigat at tinakpan siya ng tar para walang makakita. Bumalik si Felix sa pickup truck habang si Luis naman ang nagmaneho sa sasakyan ni Kishla. Magkasabay nilang tinungo ang tulay sa ibabaw ng San Jose Lagoon. Halos walang tao doon sa gabi at nang masigurong walang nakakakita, inihulog nila si Kishla na buhay pa noon sa ilalim ng tubig. Pagkatapos nilang ginawa yun, nagpasya pa sila na magpaputok ng ilang beses gamit ang dala nilang baril para wala ng kahit anong tsansa ang biktima na mabuhay. Pagkatapos ng kanilang ginawa, umuwi ang bawat isa sa kanilang tahanan. Kinabukasan, ang mga katrabaho ni Kishla ang unang nag-alala nang hindi siya pumasok sa Center of Veterinary Medicines and Aesthetics. Palagi siyang responsable at hindi kailanman mawawala sa trabaho nang hindi ito nagpapaalam. Dahil hindi siya sumasagot sa tawag, nagdesisyon silang kontakin ang kapatid niya para alamin ang nangyari. Matapos ang paulit-ulit na hindi pagsagot, tumungo ang kanyang kapatid sa bahay ni Kishla pero walang nagbubukas ng pinto. Pero dahil ito ay may ekstrang susi, madali siyang nakapasok. Pagpasok nito, sinalubong lang siya ng mga alagang hayop ni Kishla na gutom at hindi pa kumakain ng halos 24 oras na. Noon pa lang, nanlamig na si Beraliz at sigurado siyang may matinding nangyari sa kanyang kapatid. Agad niyang tinawagan ang ina at ibinalita ang lahat. Pagkatapos ay nag-report sa pulis tungkol sa kanyang hinala at sa mga banta na natatanggap ng kapatid niya. Tinawagan rin niya si Felix pero sinabi nitong nasa bahay lang daw siya buong gabi kasama ang pamilya niya at hindi raw siya pumunta sa anumang meeting. Sumakay agad ang ina ng dalaga sa unang flight mula Florida papuntang San Juan. Ang iniisip niya, baka dinala ng nobyo ang anak niya sa isang private clinic at pinilit itong magpa-abort nang walang pahintulot. Ayaw isipin ng ina ni Kishla na baka wala na ang kanyang anak. Una nilang ginawa ay tanungin ang mga kapitbahay at katrabaho ni Kishla pero wala silang napansing kahinahinala at wala silang maibigay na makakatulong sa investigasyon. Kasabay nito, kumalat na sa social media ang mga post tungkol sa pagkawala ni Kishla at umaasang may magbibigay ng impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Mabilis namang lumaki ang atensyon ng publiko sa kaso at nang lumabas na ang nawawalang babae ay matagal ng karelasyon ng isang kilalang atleta at ito ay nagdadala ng anak nito, halos magunahan ang mga reporter para makapanayam ang pamilya ni Kishla. Hindi naman nagkubli ang mga kamag-anak at sinabi nila ng direkta ang kanilang hinala. Kabilang na ang pagdidiin kay Felix bilang pangunahing may kinalaman sa pagkawala nito. Noong Abril 30, natagpuan ang sasakyan ni Kishla na iniwan sa silangang bahagi ng lungsod kasama ang mga dokumento at personal na gamit niya sa loob. Walang palatandaan ng pakikipaglaban kaya nagkaroon pa ng kaunting pag-asa na buhay ang may-ari nito. Noong Mayo 1 naman, isang naglalakad sa tulay sa ibabaw ng lagoon ang nakakita ng kakaibang hugis sa mababaw na tubig na parang katawan ng tao. Inuulat niya ito sa mga pulisya at di nagtagal, nakuha nila mula sa tubig ang bangkay ng isang dalagang pinaniniwalaang siya ring hinahanap ng buong syudad sa loob ng ilang araw. Ang mga miyembro ng pamilya Rodriguez na dumating para kilalanin ang bangkay ay umaasa hanggang sa huli na hindi iyon si Kishla pero hindi natupad ang kanilang pag-asa. Ilang araw nang nasa tubig ang katawan at malaki na ang ipinagbago pero agad pa rin nilang nakilala ang dalaga dahil sa kakaiba nitong tattoo sa braso.
Nang kumalat ang balita tungkol sa nakakapangilabot na pagkakatuklas, nag-alsa ang mga residente ng lungsod at nagsimulang magtipon sa mga biglaang pagtitipon at hinihingi ang parusa para sa mga responsable. Kinabukasan ding iyon, inaresto si Felix at dinala sa himpilan para tanungin, pero mariin niyang itinanggi ang anumang kinalaman at iginiit na noong gabi ng pagkawala ni Kishla, nasa bahay lang daw siya nito kasama ang kanyang pamilya. Dahil wala pang sapat na basehan para kasuhan siya, pinalaya si Felix pansamantala. Isa sa pinakamahalagang testigo ay ang legal na asawa ng atleta, na sa unang investigasyon ay umamin na alam niya ang pagtataksil ni Felix kay Kishla, pero unang beses lang daw niyang narinig ang tungkol sa pagbubuntis ng kinakalaban niyang babae. Bukod pa doon, hindi rin niya kinumpirma ang alibay ng asawa niya at sinabing wala ito sa bahay noong gabi ng pagpatay. Unang ginawa ng mga investigador ay suriin ang CCTV sa mga kalsadang papunta sa tulay kung saan itinapon si Kishla. Doon nila nakita ang pickup truck ni Felix at ang sasakyan ng biktima na magkasunod bumiyahe, pero malinaw na hindi si Kishla ang nagmamaneho ng Kia Forte. Kinuhanan din agad para sa pagsusuri ang sasakyan ng boksingero at sa loob ng pickup truck ay may natagpo ang ilang hibla ng buhok ni Kishla. Si Luis ang unang sumuko sa pulisya at nangakong sasabihin ang buong totoo kapalit ang mas magaan na sentensya sa kanya. Sa panahong iyon, inaresto rin si Felix pero tumanggi siyang makipagtulungan sa investigasyon at hindi sumagot sa mga tanong at patuloy pa nitong dinidenay ang kasalanan niya kahit may malinaw at mabibigat na ebidensya na laban sa kanya. Nakuha mula kay Felix ang isang baril na ayon sa investigasyon ay ginamit para paputukan ang biktima mula sa tulay at may opisyal siyang permit para rito. Bukod pa roon, nang suriin ang mga cellphone, nakumpirmang nasa iisang lokasyon sina Felix, Luis at Kishla noong gabing iyon. Noong 8 naman ng Mayo, ginanap ang huling pamamaalam kay Kishla at iniulat ito sa lahat ng pambansang balita. Sa itong malaking panawagan para maparusahan ng lubos ang mga may sala at isang paalala rin para bigyang pansin ng publiko ang seryosong problema ng karahasan laban sa mga kababaihan. Ang kabaong ni Kishla ay dinala sa sementeryo hindi gamit ang karaniwang funeral car kundi isang puting karwahe, habang mula sa taas naman ay inihuhulog ang mga puting bulaklak. Maraming sikat na taga Puerto Rico, mga artista, atleta, politiko at kilalang mga personalidad ang nagbigay ng pahayag tungkol sa insidente. Sa pagdaan ng mga araw ay sinampahan si Felix ng carjacking, kidnapping, premeditated murder at pagpatay sa isang hindi pa isinisilang na bata. Ang pinagsamang mga kasong ito ay may katapat na parusang kamatayan, pero mula sa simula, hiniling na ng pamilya ng biktima na habang buhay na pagkakabilanggo ang ipataw para magdusa daw si Felix habang buhay sa kulungan. Paulit-ulit namang naaantala ang pagdinig dahil sa pandaigdigang pandemya, pero pagsapit ng tagsibol ng taong 2021, sa wakas ay natuloy ang paglilitis sa virtual na pamamaraan. Diniin din ng korte na ang krimen ay ginawa ng higit sa isang tao at ito ay may plano na bago pa man ang araw na iyon at may matinding kalupitan lalo na't buntis ang biktima. Nabuo ng malinaw ang sunod-sunod na pangyayari noong gabing iyon dahil karamihan sa detalye ay mula sa testimonya ni Luis na hindi naman itinanggi ang kasalanan niya. Inamin niyang siya ang kumuha ng ipinang-injection na substansya sa utos ng kanyang kaibigan at siya rin ang nagdala ng wire at konkretong bloke para raw maitago ang katawan. Pero si Felix, sa kabila ng lahat ng ebidensya, patuloy na iginiit na wala pa rin siyang kinalaman. Samantala, ang asawa ng boksingero na naging testigo sa korte ay halos agad na nag-file ng divorce matapos maaresto si Felix at pilit na inilayo ang sarili sa iskandalo at pinagtuunan na lang ang negosyo at pagpapalaki sa batang anak nila. Ayon pa sa ilang ulat, kamakailan lang ay muling nag-asawa si Eliza Santiago. Inamin din ni Eliza sa isang interview na ilang ulit siyang nakakatanggap ng anonymous calls at mensahe na naglalaman ng pagbabanta, pati mga masasamang nais laban sa kanya at maging kay Miranda.
Marami ang nag-akalang siya ang nagplano ng krimen pero walang kahit anong ebidensya na sumusuporta roon. Noong tag-init ng taong 2023, inanunsyo na handa nang ilabas ng jury ang pinal na hatol pagkatapos repasuhin ang lahat ng ebidensya at pakinggan ng bawat testigo. Sa wakas ay napatunayang guilty si Felix Verdejo at ang kasabwat niyang si Luis Cadiz sa lahat ng kasong isinampa laban sa kanila. Pero kahit ganoon, hindi pa rin naihahatol ang pinal na sintensya. Ang susunod na pagdinig ay itinakda sa kalagitnaan ng Nobyembre 2023 pero malamang sa malamang ay pareho silang haharap sa habang buhay na pagkakabilanggo at hindi na muling makakalabas pa sa kulungan. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta. I-comment mo naman sa ibaba ang iyong saloobin sa kasong ito at huwag mo na rin kalimutang ilagay kung anong oras mo ito napanood at saan para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.